Ipinasok ng babae ang kanyang kamay sa butas. Biglaan, direktang naglalabas ng note ang makina. Malinaw itong nagsasalita tungkol sa katandaan at kamatayan. Nakita ang hulang ito. Natuwa naman agad ang babae. Walang muwang na naisip na mabubuhay siya hanggang 100 taong gulang. Pero tumawid lang siya ng kalsada. Namatay na pala siya sa katandaan at binugbog ng matanda. Pagkatapos ay dumating ng isa pang usyosong lalaki upang suriin. At ang tala ay nagsabing parachute to death. Susunod na mga araw, nag-iisip ng mabuti ang lalaki. Hindi kasi ako marunong magbiyahe sakay ng eroplano. Bakit ito ay kamatayan bagaman? Gayunpaman nang kausap niya ang kanyang kasama. Biglaan, ang lalaking ito pala ay pinatay ng isa pang parachute jumper. Pumunta rin dito ang gwapong ito dahil sa kanyang kasikatan. Parang patay dahil may mainit na babae na nagsulat sa isang papel. Biglang nakaramdam ng saya ang lalaki sa kanyang puso. Posible bang mamatay sa isang mapayapang kanayunan? Hindi nagtagal ay nakaupo na ang binata sa dalampasigan na nababanaag sa araw. Hindi nagtagal, isang mainit na babae ang lumapit sa akin. Biglang nag-alala ang bata, dahil ang ibig sabihin nito ay papalapit na ang kamatayan. Nakaharap sa isang batang babae na nagkukusa upang magsimula ng isang pag-uusap. Kahit na sa loob ay gutom na gutom ang bata, pero kapag iniisip ko ang sarili kong kamatayan, lumayo siya sa dalaga, maghanda upang mabuhay ng ilang taon pa. Gayunpaman, lumingon lang siya at gustong tumingin muli, pero biglang, ang lalaki pala ay sinunog talaga ng babaeng apoy. Ngunit ang taong ito ay hindi naniniwala sa kasamaan. Ang mga resulta ng pagsusulit ay nagpakita ng isang oso. Upang sirain ang propacia, pinutol ng lalaki ang lahat ng relasyon sa oso. Kahit ang paboritong gummy bear ay tinanggihan. Para makaalis sa ulap na ito, pumunta ang mag-asawa sa kagubatan upang maglakbay. Maghanda sa pakikipaglaban na may hawak na palakol. Gayunpaman hanggang sa susunod na araw, walang kahit isang palatandaan ng isang oso sa malapit. Mula noon, tuluyan na niyang binitawan ang sarili niya. Kumuha ng pulot at ihalo ang isang tasa ngunit bigla